Ikaw na aming hinawakan mula sa mawakas ng lupa at tinawag kita mula sa sulok ni Yaon. At pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinatakwil. Purihin ang salita ng Panginoon. Amen. Sabi nga dito, ikaw ay aking tinawag doon sa sulok na Yaon at pinili kita upang ikaw ay maaking maging lingkod. Sabi nga mula sa simula sa lumang tipan, nakita natin kung ang mga tinawag ng Diyos. Amen? Sa simula kay Abraham hanggang kay David. At sa new generation, tinawag ang ating Panginoon. Pasanin ang cross hanggang sa kamatayan para ipako ang ating mga kasalanan. Amen? Ano nga ba ang layunin ng Diyos kung bakit humirang siya at pumili siya ng tao? No? Ano ang layunin nito sa buhay ng mga tao? Bakit ba hinirang? Kung tutusin, pwede niyang hirangin ang lahat ng mga tao. Pero hindi lahat ay hinirang ng Diyos. Amen? Hindi lahat ay hinirang ng Diyos. Hindi lahat ay pinili ng Diyos. Na kung tutusin, sa dami-dami ng tao sa mundong ito, dapat lahat ay pinili niya, dapat lahat ay tinawag niya, dapat lahat ay hinirang niya. Pero, ano ibig sabihin ng pagkahirang? Bakit hinirang ka ng Diyos? Bakit ako hinirang ng Diyos? Ano ang layunin niya sa bawat sa atin? Bakit niya tayo hinirang? Bakit niya tayo in-appoint na maging anak niya? Ano ang gusto ba ng Diyos sa buhay natin? No? Ano ang gusto ng Diyos ipadama sa atin? Bakit tayo hinirang ng Diyos? Diba? Lagi natin sinasabi, we are chosen of God. We are blessed dahil tayo ay chosen ng ating Panginoon. Sabi nga na dito, para ang basihan ng pagkahirang ng Diyos sa bawat isa sa atin, para ipadama sa tao. Para ipadama sa tao na siya ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. No? Na kung minsan, sa pagkahirang sa atin ng Diyos, kung minsan ito ay inaayawan natin. Amen? Kung minsan inuurungan natin. Pero ito ang dahilan, ito ang basihan kung bakit humihirang ang Diyos sa bawat isa sa atin para ipadama sa atin, para ipadama sa iyo na ikaw ay mahal ng Diyos. Yun ang mga dahilan, yun ang mga basihan kung bakit. No? According doon sa salita niya sa Deuteronomio, na kung tutusin ay hindi tayo karapat-dapat mahalin ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay hinirang ng Diyos na maging anak niya. Sabi nga doon sa Deuteronomio, no? Deuteronomy 10, verse 14 and 15, na kung tutusin dahil Deuteronomio 10, ay 14. Chapter 10, verse 14 and 15. Ang layunin ng Diyos kung bakit. Kita na? Sabi nga, narito sa Panginoon mong Diyos na uukol ang langit ay at ang langit ng mga langit, ang lupa, 10 ng lahat na nangarian. Sa 15, ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig, kung tutusin, ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila at kanyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila sa makatuwid bagay kayo sa lahat ng mga bayan na gaya ng nakikita sa araw na ito. Ang Diyos, no, sabi, ang pagkahirang sa atin ay nagkaroon lamang ng hilig ng pag-ibig. Kumbaga sa ano, nagkaroon ng pagmamahal. Umabot sa Diyos na paamahalin ang tao. Na kung minsan, yun ang hindi natin naisip, na kung wala ang Diyos ng punong-puno ng pag-ibig, ay hindi tayong kayang mahalin ng Diyos. So, ang layunin ng Diyos pala ng pagkahirang sa bawat isa sa atin, para ipadama sa atin ang pag-ibig, na kung minsan, ito ang lagi nating iniisip, na kung minsan hindi natin nadarama sa ating kapwa, kung minsan hindi natin nadarama sa ating magulang, kung minsan hindi natin nadarama sa ating mga kapatid, ngunit ang Diyos, no? Ang Diyos ay
hinirang niya tayo para ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin. According doon, di ba, sabi nga doon sa John 3:16, na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutang ito, no? Na ibinigay niya ang ating Panginoong Hesus upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun ang mga layunin, yun ang mga basihan kung bakit humirang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Na ang paghirang ng Diyos, kung tutusin mga kapatid, ito ay hindi inurungan. Dahil kung gusto ng Diyos humirang o pumili ng tao sa mundong ito, dapat lahat ay pinili niya, dapat ay lahat hinirang niya. Pero isa ka dahil mahal ka ng Diyos. Yan ang dapat natin intindihin. Dahil mahal ka ng Diyos. Kasi sa buhay natin, hindi natin kaya kung ang Diyos ay wala sa atin, mga kapatid. Siya ang nagbigay ng buhay, siya ang lumikha sa atin, siya ang nagbibigay ng lahat ng tinatamasa natin. Yan ang dapat isipin natin. My brothers and sisters, hindi, sabi nga, ang taong tumitiwala sa kanyang sariling bisig ay may kaparusahan. Ibig sabihin, kahit walang Diyos sa buhay mo, okay lang sa'yo, may kaparusahan ang mga bagay na ito according doon sa Jeremiah 15 verse 7. No? Nakalagay yun doon. Ang taong umaasa sa kanyang sariling lakas ay may kaparusahan. No? Gusto niyo yung makita? Jeremiah 17 verse 5 and 7. Jeremiah 17. Nakita na sa 5. Kita na? Amen. Sabi nga, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang taong tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. My curse. You see? Kaya we are blessed, mga kapatid, dahil isa ka sa pinili ng Diyos. Isa ka sa hinirang ng Diyos. Para ang Diyos ay sumaatin, para ang Diyos ay tulungan tayo. At ang Diyos ay para amkinin ka na ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. So ang Diyos ay hindi tinataguan. Ang Diyos ay hindi inurungan. Ang Diyos ay hindi tinatalikuran. Kundi ang Diyos ay hinaharap at ang Diyos ay tinatanggap sa kanyang inaalok sa bahay. Hinirang niya tayo para tayo ay, sabi nga, pag sinasabi na ang kanyang pag-ibig, ang sabi nga pa doon sa, ang pagkatawag sa atin mga kapatid, hindi lang sa panahon nang ikaw ay nakakita ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa panahon na ikaw ay nakabasa ng Biblia. Hindi lamang sa panahon dahil inimbitahan ka ng kaibigan mo. No, ang pagkahirang ng Diyos sa atin ay simula pa. Nung hindi ka ipinanganak ay hinirang ka na ng Diyos according doon sa Efeso 1:4. No? Efeso 1:4, sabi nga, sa tiyan ka pa ng iyong ina, ikaw ay hinirang na. Kaya mga kapatid, hindi aksidente na ikaw ay narito. Kaya ka narito sa harapan ng Diyos dahil nasakyan ka pa ng iyong ina, ay hinirang ka na ng Diyos na ikaw ay maging Kanya. No? Doon sa Efeso 1:4, ang nakalagay doon, Efeso, chapter 1, verse 4. No? Nakita na? Amen. Sabi nga, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanyang bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. You see? Kaya kung minsan, nung nasa Pilipinas ka, marami na nag-aalok sa iyo ng salita ng Diyos. Amen? Marami na nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos, pero hindi natin matanggap-tanggap ang Panginoon. Kahit saan ka pumunta, no? Sinusundan ka ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat nasatyan ka pa ng iyong ina, ay tinandaan ka na niya na ikaw ay maging Kanya. Kaya kahit saan tayo magpunta, kahit magpakatago-tago ka, no, darating at darating sa iyo ang salita ng Diyos. Dahil tinatandaan ka na ikaw talaga ay maging Kanya. Amen. Tulad namin, no? Marami sa amin dito walang asawa. Bakit? No? Dahil nasasyan ako ng aking ina, ako tinatandaan
Diyos. At yun. Eh kahit maghanap ka ng pinakagwapong lalaki, hindi mo matagpuan yun. Dahil ikaw ay talagang nasa Diyos ka talaga. Diba? Nasa Mateo 19 yun. Sa Mateo 19 yun. May ipinanganak na para sa tao at mayroon ipinanganak na para sa Diyos. Sa Mateo 19 yun, buong chapter yung mababasa natin doon. So yun ang isang bagay na ang pagkahiram sa atin ay hindi yun accidentally, kundi talagang tinandaan tayo ng Diyos na talagang tayo ay maging Kanya. So ang pangalawa, sabi nga, ang pagkahirang o pagkapili sa atin, ang layunin nito, ipakita ang kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob, yung kabutihan niya. No? Dahil ang Diyos ay mabuti, kagandahan loob. No? Nasabi nga doon, sa Romans 11 verse 5, kagandahan, ang magandang loob. Sa tao, mahirap mo hanapin ang magandang loob ng tao. Pero, amen? Mahirap mo hanapin sa tao ang magandang loob na kung minsan sa pagharap mo pa, bagsik palagi maharap mo. No? Pero sa Diyos, no? Sa Diyos natin matatagpuan ang kagandahang loob, mga kapatid. Kung ating pagbulay-bulayan ang kagandahang loob ng tao, yung usapan ng Diyos, no? Ang magandang loob niya kasi ang tingin niya sa atin, kung tutuusin, tayo ay hindi karapat-dapat talaga bahagi na ng magandang loob dahil tayo ay naging sutel. Tayo ay naging makasalanan, kumbaga sa ano makasalanan. Kung tayo ay kumbaga sa itinakwil natin ang Diyos dahil minana natin sa ating mga magulang. Pero dahil sa kanyang kagandahang loob, inako niya tayo na tayo ay maging anak niya. Amen? Tayo ay inako ng Diyos na tayo maging anak niya. Tayo ay sa kagandahang loob niya, tayo ay tinutulungan sa lahat ng ating kailangan. Amen? Kapag ang isang Kristiyano ay may tunay na pananampalataya, walang bagay na hindi kaya abutin ng Diyos ang kailangan mo. Hinirang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kung tutusin ang biyaya, kaya lagi pag nangangamusta tayo, napakaganda yung pakinggan kapatid na kapag tayo nangamusta sa ating kapwa, lagi natin sinasabi, ang biyaya ng Diyos ay nawa laging sumaiyo. Isang bati yung mga kapatid na pinagpapala ng Diyos. Ang biyaya nawa ng Diyos ay sumaiyo. Kaya sa bawat pagbabati ng mga apostol, laging sinasabi, ang biyaya ng Panginoon at ang kapayapaan ay nawa sumaiyo. Ay nawa sumaatin. So sabi nga, sa pagkahirang sa atin, sa kagandahang loob, kasi lagi sinasabi sa kagandahang loob, dahil hindi tayo talaga karapat-dapat na mahalin ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat na piliin ng Diyos. No? Yun ang mga layunin at basihan kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Yun lang ay sa mga ano. Tapos sabi pa nga dito, para ipadama sa tao. Kaya walang naniniwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos na hindi nabibigo. Dahil sabi nga, ang pangatlo na sinasabi dito, ang layunin at basihan ng pagkatawag sa atin o pagkahirang ng Diyos sa atin ay ang kanyang katapatan. No? Ang kanyang katapatan. Kailanman ang Diyos ay hindi naging tapat. Ay di, ang Diyos ay naging hindi sinungaling. No? Ang isang bagay na pagkahirang ng Diyos, ipadama sa tao na siya ay Diyos na tapat at hindi nagsisinungaling. Na yan, kaya pag ang isang Kristiyano ay hindi talaga, laging sinasabi na hindi naman totoo ang Diyos. Hindi totoo yun dahil ang isang bagay na layunin ng Diyos at basihan ng Diyos ay ang pagkatawag sa atin ay para ipadama sa atin ang kanyang katapatan. So kung tapat ka, kaya sabi nga, kung tayo hindi naging tapat sa Kanya, siya ay nanatiling tapat sa bawat isa sa atin. So isa yan sa Kanyang mga layunin sa bawat isa sa atin, na tayo ay tinawag niya at pinili niya para ipadama sa atin na siya ay tapat at hindi siya nagsisinungaling na Diyos. No? Hindi siya nagsisinungaling na Diyos. Kung totoo tayong nanampalataya sa Kanya at naniniwala sa Kanya, siya ay nanatiling tapat kahit pa na tayo ay hindi naging tapat sa Kanya.
siya ay nanatiling tapat sa bawat isa sa atin. Yun ang isang bagay, sabi nga doon sa Deuteronomy, verse 7, 7 and 8, siya ay tapat na Diyos. Seven and 8. Nakita na? Amen. Sabi nga, yan mo to. Ito ang napakagandang ano. Sa 6 hanggang sa 8. No? Sabi nga, ito ang isang magandang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi ko kayo inibig ng Panginoon na pinili kayo. Pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami. No? Marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan. You see, hindi tayo tinignan ng Diyos dahil tayo marami. Ang tinignan ng Diyos dito, tayo ay pinili para ibuhos niya ang kapangyarihan niya dahil tayo ay maliit lamang. Amen. Ano ang ibig sabihin ng maliit? Walang marunong dito. Amen. Doon sa 1 Corinto chapter 10, ay chapter 2, verse 26 to 27, nakalagay doon, pinili kayo ng Diyos dahil kayo ay, hindi nyo alam yan? Dahil kayo ay mga mangmang. So yun ang isang bagay na dapat natin angkinin. Pinili ako ng Diyos bagamat ako ay hindi walang karunungan, sapagkat nakasulat doon sa 1 Corinto chapter 2. Buksan natin, anong sabi doon? Kaya tingnan mo ang kabutihan ng Diyos. 1 Corinto chapter 2. Ang pagkapili ng Diyos sa atin. Chapter 2. Verse 26 hanggang 27. Ay, 28 pa. 1 Corinto chapter 2. Wala po. Wala po. Ang alin? Wala pong 16 lang. Ay, chapter 1 pala, chapter 1. 26, 27. Nakita na? Yung sulit? Nakita na? Amen. Yun ang ibig sabihin. Sabi nga, sapagkat mas ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanglibutan upang hiyain niya ang mga marunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na malihina sa sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. You see, nakita natin kung paano ang pagkahirang ng Diyos sa atin. Na makita mo kung gaano tayo minahal talaga ng Diyos. Kung paano tayo pinahalagahan ng Diyos sa pagkatawag sa atin. Na kung minsan hindi natin ito maintindihan, pero ang layunin ng Diyos sa pagkatawag sa atin para ipakita sa mundong ito, bagamat wala tayong karunungan tulad ng mga taong marunong sa mundong ito. Tinawag niya tayo para ipakita sa atin ang kanyang kapangyarihan, kung paano niya tayo itaas, kung paano niya tayo tulungan bilang tayo mga mananampalataya at bilang tayo mga hinirang ng Diyos. So kung paano tayo tinatawanan, pero sabi nga, sa bawat isa sa atin, ang pagkapili sa atin ay hindi natin pwedeng pagtakhan dahil bagamat wala kang karunungan, ang Diyos ang nagpo-provide ng karunungan sa bawat isa sa atin according to Santiago chapter 1 verse 5 nakalagay doon na kung nagkukulang, kaya sinasabi niya kung nagkukulang ang bawat isa sa atin ng karunungan at kalaman, humingi tayo sa Diyos na siyang hindi nanunumpat sa bawat isa sa atin. So yun ang isang bagay, ang layunin ng Diyos, ipakilala sa atin ang kanyang mga nais sa bawat isa sa atin, na sabi nga, ang kanyang katapatan,
ang kanyang pagkahirang sa atin. Atin dito na sa ating buhay at hindi, at ito'y dapat natin malaman din mga kapatid. At bilang tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo exempted sa mga bagay na nararanasan ng mga naunang apostol sa bawat sa atin. So hindi natin pwedeng yan pagtakhan kung bakit nangyayari sa atin yun. Hindi tayo exempted. Ang pinakamaganda lang, kapag sa panahon tayong paghirap, nandyan ang Diyos. Kaya ka tinawag para tulungan ka. Kung dumarating ang kahirapan na riyan siya, tumawag ka lamang sa iyo at magpahal sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Nandyan siya natutulong sa atin. Yun ang isang kahalagahan kung bakit hinirang ka ng Diyos. Para sa ganun, anumang sitwasyon natin, ay nariyan siya lagi natutulong sa bawat isa sa atin. At yan ang pinanghawakan natin, dapat natin panghawakan. Hinirang Kanya dahil sa Kanyang katapatan. Hinirang Kanya dahil mahal Kanya. Hinirang Kanya dahil sa Kanyang mga pasya na kung ano ang nais niya sa buhay mo. So sa atin, bilang tayo mga servant ng Diyos, especially mga servant na sabi nga, hinirang ka bilang servant ka, ayusin mo ang paglilingkod natin. Ayusin ang bawat amen. Kaya sinasabi nga kahapon sa devotion, no? Sa devotion ng mga servant ng Diyos, no? Sabi nga, ang pagpapractice, yun ang pagpapractice, gawin mo ang lahat ng may kaayusan. Kasi tulad kanina, huwag magtampo ang sinabihan ko kanina. No? Pagdating, uli kong ulitin. Pagdating dito sa simbahan, my brothers and sisters, pagpunta mo dito, sa simula pa lamang. Kaya, yan ang sinasabi na sa simula pa lamang, Sabado pa lamang, dapat ang servant, if you want na ang presensya ng Panginoon ay may buhos sa iyo, Sabado pa lamang, dapat ay prepared ka. Hindi biro. Ang nais ng Diyos, laging tagumpay ka, anak ng Diyos. Kaya kung minsan tayo nabibigo, dahil tayo ang gumagawa para tayo mabigo. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi nagbibigo. Kaya sinasabi ko nga kanina, kung pagsabi ko kanina, mamaya na ang kuna ng picture. Sinasabi ko talaga yon. Dahil kapag ikaw, dapat ka maging alert sa presensya ng Panginoon. Pagbukas ng pintuan yan, dapat pagpasok mo dito, mayroon kang lakad na holiness. Kung nais mong madama ang presensya ng Diyos. Pwede ka kumuha ng mga picture pagkatapos ng service. Kahit anong gawin mo, pwede ka. Pero pagdating dito, kinakailang prepared ka. Di ba pagkagising natin, hinihingi natin ang kalinisan ng puso natin, amen? Hinihingi natin na i-prepared ang ating mga puso para sa ganun maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Sabi nga dito, sa anumang bagay mga kapatid, sabi nga doon sa verse 10, sa ating ginagawa, dapat huwag natin natakutan ang bawat hinaharap natin. Dahil sabi nga, ang Diyos ay laging suma sa atin. Kung sa Isaiah 41 verse 10, anong sabi doon? Isaiah 41 verse 10. No? Wow, napakaganda yan sa mga salita ng Panginoon. Kita na? Sabi nga, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo, huwag kang manglulupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng kanang kamay na ang aking katwiran. So yun ang isang pangako ng Panginoon sa bilang tayo mga hinirang. Kaya doon sa John 15 verse 16, nakalagay pa nga doon, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko upang ang pagkahirang ng Diyos. Kaya sinasabi nga dito, upang sa 16, doon sa John 15 verse 16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko upang kayo'y hinirang na magbunga ng mabubuting bunga. No? Nakita niya? John 15 verse 16. Kayo'y hindi ko hinirang, ngunit ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko upang kayo'y magsipagbunga ng marami. So yun ang isang bagay na ang pagkahirang sa atin ng Diyos, hindi sa sasama natin, kundi sa ikabubuti natin. Tandaan natin ang pagkahirang sa atin, ang layunin nito para ipadama sa atin ang pag-ibig niya, para ipadama sa atin ang kagandahan loob niya,
para ipadama sa atin ang katapatan niya, para makamit natin ang buhay na walang hanggan. So sabi nga, sa bawat isa sa atin sa umagang ito, nawa ang pangako ng Diyos na ito, huwag natin kalimutan. Tayo'y sa pamagbag-ari ng Diyos. Do you believe that? Tayo ay sa pamamag-ari ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Pinili ka niya para maging pang-aari niya. Pinili ka ng Diyos para maging anak niya. So sabi nga, anuman ang ating nararanasan o kinalalagyan sa panahon ito, huwag natin katatakutan sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Purihin ang salita ng Panginoon. God bless you all.